Di ba, kinausap si Trev na pag may problema ka tayong dalawa na, huwag nang i-post, i-broadcast. Tatry kong kausapin. Hindi ko pa na-post. Hindi kasi pagkatapos nun, parang... Na-traumatize ka, no? Kaya ayaw mo na mag-message. Ayoko na. Hindi ba isang dahilan, Pichi, yung nasangkot ka sa issue? Basta, syempre, nagalit din ako. Syempre, ba't mo pinahiyaan ng ganito, di ba? Kaya ayan marami akong pasya, kaya na magayang mukha ako. Kaya ayan Oh my God. Talagang duguan na to lahat talaga. Kasi yung mga tao sa harap mo, oh my God, alam mo yun, gumaganong-ganon. Meron kayong tirahan o May tirahan kami sa kanila yung mother-in-law. Hindi kaya lang nga, di ba, syempre, ako lang di welcome. Nalulungkot ka ba for your daughter? Yung pinakamasakit sa akin, yung sa anak ko, yung wala akong magawa, wala akong, ano sasabihin mo, di ba? Pero hindi niya alam kung sino ako. Anong misconception nila kay Rufa May na gusto mong i-correct? Okay lang, wala na akong i-correct. Bahala sila kung anong tingin nila. Eto na, finally. Kaharap na natin ang kumari ko. Ang controversial, walang iba kundi ang sexy comedian, Miss Rufa May Quinto. Wow, thank you. Lalagay ko pa ba yung Magallanes? Never ko nang pinalitan yung apelido ko sa papel. Oh, Magallanes. Oo, Rufa May Quinto. Married pa rin si Rufa May. Married pa rin. Kasi naman. Kasi dito kami nagpakasal sa Pilipinas. Dito kayo nagpakasal. Di ba kay Herbert? Mayor Herbert. Yung Magallanes, ginagamit mo pa rin, Mare. Sa mga dokumento. Legally, dapat Magallanes ako. Pero hindi ko na pinalitan. Kasi nga, ang daming aayusin, di ba? Yung mga papeles. May mga ibang papeles na kasama yung Magallanes, pero merong iba na. Mas gusto ko na yun na lang as Rufa May Quinto. Kasi sa US, parang normal lang sa kanila yun. Hindi na. Dito lang naman yung pag nag-asawa ka, papalitan na agad. Doon may choice ka. Pero yung ibang mga netizen, naninibago sila. Bakit yung babae hindi makuda? Bakit yung lalaki, siya yung sino kuda ba yan? ng Ako ba kuda? yan? Oo. Baka ayaw na talaga niya. Ganun lang kasimple Hindi, sa'yo? siguro, ayaw na niya makonek sa buhay ko or sa career ko, sa pangalan ko. Hindi ko rin alam Kaya nga marami din akong tanong, hindi ko rin alam ang sagot. Or wala na talagang sagot. Hindi ko nga alam kasi hindi na nga rin ako nag-text Kasi baka ma-screenshot ulit. Siya ngayon tahimik. Pero nag-usap naman kami. Hindi. Baka mamaya akala niya pinagtatawa na natin. Baka may screenshot. Tayong dalawa. Oo. Okay kami, nag-usap kami. Ito lang, pagkatapos kong pagka-uwi ko. Tapos, kanina tumatawag. Pero syempre siguro, may anak kasi kami. So, malamang kaya kami nagkakausap at kung bakit nananahimik din ako. Kasi nga, nasyak din naman kasi ako. Siyempre masakit din, di ba? Tapos may anak pa kami na nagtataka. Kailan daw makukumpleto yung pamilya niya? Yung mga ganun. Tagal naman. Nagtanong siya, lalo, Anong sinagot mo? Wala akong masagot. Kasi, di ba, sabi ko na lang, we will try our best to be together. All together na. Together forever. Dapat yun ang sinagot ko, no? O, ikaw din naman, very, sikat na sikat ka din, sa vlog mo. Kaya, welcome to me in your vlog. Thanks to myself for guesting. Hindi. Controversial ka din. Kaya nga nagkakausap din ba yung anak mo tsaka yung tatay? Oo, lagi. Everyday, nag-game sim na nagro-Roblox. Tapos, nag-uusap sila matagal. Tapos ako nandun lang sa tabi, kikining. Tsaka siguro dahil sa pagmamahal ko sa kanila, natutunan ko nung manahimik. Tsaka sobrang siguro masakit. Di mo pa alam kung una, hindi ko gustong pag-usapan kaya hindi ako sumasagot. At pangalawa, talaga legally, kami pa naman, hindi pa naman nag-file ng divorce or what. So, wala akong dapat i-share. Pero dahil nga nagka-screenshot na, yun na yun. At least,
nabunutan na rin ako ng tinik kasi siya na nag-explain ng lahat in one screenshot. Hindi nga, di ba? At least English lahat. Kaya siguro wala akong masagot. English yung banat niya. Sabi ko, sige, we're going through something, di ba? Gusto kong gumanon. Ayoko na nga dahil baka may screenshot eh. Kumbaga parang tanggapin ko na, kung ayaw na, ay respetuhin ko yun. Pero yung next action, syempre, yung anak namin, pangalawa, baka naman. Baka naman malay mo, di ba? Maawa or hindi naman baka maayos. Nandun ka pa rin, ano? Hindi naman. Kaya lang wala sa edad ko to. Ayoko na rin maghahanap-hanap pa ng bago or iba na naman. Ayoko na ng ganun. Okay na ako. If ever, siya na yung huli. For me, Pero kung ayaw na niya, kailangan kong tanggapin. Grabe naman yung yung aga ng acceptance. Hindi, kasi ibig sabihin, yun ang sinasabi niya di ba? So, para sa akin, hindi naman siya tinatanggap ko, nire-respeto ko kung ano yung sinabi niya. Di ba? Honestly, Peachy, hindi ka naman siya kung one day mag-file nga siya ng divorce. Wala, hindi ko pa alam kung ano magiging feelings ko kasi hindi pa naman dumating dun sa point. Kaya mahirap pangunahan. Pero mula nung nagkakaproblema kami, syempre, lagi akong umiiyak-iyak araw-araw. Pero ngayon, sa tagal na nung kaka-araw-araw, tapos meron pang ibang hinaharap ng mga ibang issue. Kaya parang sa panahon ngayon, kailangan kong gawin yung step by step, baby step, one by one. Kumbaga, hindi pwedeng lahat saluhin ko eh. Diba? Saluhin ko yung issue namin, pamilya, saluhin ko yung lahat ng issue ng may mga kusino-sino siya. Kaya, one by one. Nalulungkot ka ba for your daughter? Nalungkot ako, pero kasi nga, di ba nga nahimatay ako, muntik na akong mabago. Kaya sabi ko, kaysa mamatay ako, gumising ako yung, sabi ko, shucks, yung anak ko. Bago ako umuwi. Kaya ayan marami akong pasya, kaya namagay mukha ako. Na ano ka? Hinimatay ako. Saan ka hinimatay? Sa US. Sa sobrang nervyos. Sobrang nervyos. Bago ka umuwi? Sobrang nervyos, sobrang lungkot, sobrang lahat na. Kaya yun na nangyari. Ayan Oh my God. Tingnan. Dito. Tapos sa 911 ako. Kaya after this, alam mo yun, yung parang bigla na akong nagising na wag na akong mamroblema. Nakakaloka. Paano bagsak mo? Bakit itong unang tumama? Oo, kasi nahilo ko, kinukuha ko yung food, kare-kare, tapos parang nilalamig na akong gano'n. Sa gutom din. Kasi nga, siyempre, sabi ko, dami ko nang kinain ng Pasko ba? Alam mo yun, tapos pauwi na rin ako. Kailangan ko lang magpigil-pigil kumain. Tapos, gusto kong yakapin lang yung anak ko. Alam mo yun, yung kung tulog siya, gusto ko lang nandun ako sa tabi niya. Kaya, hindi kami kumain. Isang sandwich, naghati pa kami. Tapos, so, dumating na yung alas 12. Sabi, gutom na talaga ako ng gabi. Kinukuha ko yung pagkain. Tapos, pagka, bigla akong naglakad kasi. Tapos parang nalamig ako, namamawis, ganyan. Tapos parang nahilo-hilo. Paggabi na, syempre yung hotel di bumubukas. So, sa hotel kayo? Oo. Tapos? Tapos, ang alam ko kasi, dire-diretso. Ay parang, kahit hilong-hilo ko, syempre iniisip ko yung anak ko, di ba? So, tapos biglang naka-close. So, kailangan ko pang kunin yung susi para buksan, ganyan. So, hanggang sa basa, nahimatay na ako na naramdaman ko na lang may masakit na, bumanon. Kaya nga buti yung mga ngipin ko buo pa. Kaganyan ako. Ayan kaya may ganun. Buti ka mo, nakaganon pa rin ako. Na-save ko yung ulo ko. So, dito lang yung tumama. So, sabi magising ko, kasi nahanap yung ulo ko kung nabago ko. Ano ba yung 911 dumating eh. Tapos, magising kong ganun. Sabi ko, Diyos ko, buti buhay pa ako. Tapos, after nun, mas masaya na ako na nabuhay. Diba? Na hindi yung ulo. Kasi talagang duguan na to lahat eh. Parang ang dating talaga. Kasi yung mga tao sa harap mo, oh my God, yung alam mo yun, gumaganong-ganon. Tapos sabi ko, nung hinawakan yung ulo ko, sabi wala naman daw dito. Dito lang. Pero kasi siguro tumulo na, kaya kung parang dami-dami ng dugo sa mukha. Nung nalaman kong walang tama, sabi ko okay na ako.
Sobrang nagnam. Hanggang ngayon nandiyan pa, kaya namamaga din yung mukha ko kasi alam mo na. Talagang pinilit mong bumangon at pinilit mong maging matapang dahil naisip mo yung anak mo. So hanggang ngayon, yun lang ang dasal lang at saka ginagalingan ko lang. Kasi hindi na pwedeng di masyadong mag-isip eh. Kaya kailangan legalities eh. Whether kung ano man yan, divorce yan, or mga pinapile-file nila, di ba? Oo. So, yun na. Nandun na ako sa sitwasyon na inaayos ko step by step ang lahat. Kaya wala na ako sa sitwasyon na takot, na yung parang tanggap mo na, asikasuhin na lang lahat. Pinanday ka naman ng panahon. Correct. Pero hindi, iba na to kasi may anak ka umiiyak din yung mo lang, ako lang di ba? O tsaka syempre iba to kasi di niya naintindihan dahil 7 lang siya. Pero siguro ngayon, tumibay na rin siguro siya. So yun na ang dasal ko, maging strong siya. Sabi ko naman, sige basta rest lang muna, sabi ko. Pag nasa US ka ba, meron kayong tirahan o may tirahan kami sa kanila yung mother-in-law. Ancestral home nila. So, okay naman kami doon. Kaya lang nga, di ba, syempre, ako lang di welcome. Hindi, kasi syempre sa family niya? Hindi, welcome ako sa kanila, buong family, lahat. Hindi, sa aming dalawang mag-asawa. Kasi... What do you mean, hindi ka welcome? Hindi, di ba kasi nga, ayaw nga niya, di ba? So, may pinagdaraanan kami. So, parang, syempre, ayaw magsama sa isang bubong, di ba? Ano ba yung pinagpipilitan niyang rason kung bakit firm na siya na makipag-divorce, pero hindi naman niya pinafile? Ewan ko. Ano talaga. Basta sabi niya ayaw na niya. Yun lang ang naintindihan ko sa mga narason. Kung ibabalik mo yung panahon, sana hindi ka sumuot sa relasyon? Hindi, wala akong pinagsisihan. It's still the best, May mga bagay lang talaga na hindi perfect. Oo, tsaka Pero masaya ako dahil nandiyan pa naman siya, mabait siya sa anak namin, mahal na mahal niya. Siguro isa yun sa mga pinag-aaway namin, yung alis ako ng alis pa Pilipinas. Siyempre nag-work, tapos hindi na Tagalog din ako. So parang, siyempre gusto niya, yung maayos na sama-sama. Parang kasi busy, todo na tour, di ba? So siguro, yun lang ang nararamdaman ko yung pag-alis. Alam mo yung pag umalis ka, tapos pagbalik mo, iba na. Pero, syempre, kaya siya ka pa. Dahil, ano nangyayari? Kaya nga maraming tanong, walang sagot kung bakit. Diba? Basta yun ang sabi niya, sispetuhin ko. Siguro ang pinanghahawakan mo, Peachy, ay yung katotohanan. Ganito lang to, pero yung ramdam ko, yung mahal niya yung anak niya. Oo. Okay na yun. Yan ang pinaka-okay sa akin. Oo, kasi sobrang mahal din siya nung anak niya siya. Lahat ng sinasabi niya, yun ang nagiging sinusunod. Kumain ka ng vegetable, yun lahat. My daddy said, puro daddy's girl kasi babae. Kaya ayokong masira yun. Di ba? Kahit na ako, hindi na niya gusto yun, o ayawan niya, or ano man, hindi ko alam din. Basta importante, mahalaga. Importante yung anak namin, hindi niya iiwasan, hi hello pa din, mag-jam. Yun naman ang gusto niya din. O isang rason din siguro, maybe dahil maalis-alis kami ng bata, kaya siguro din pwede rin nagagalit dahil doon. Hindi ko sigurado kasi nga hindi na ako yung kapag-usap dahil nga baka after the screenshot. Bakit hindi mo ma-explain sa kanya kung bakit ka bumabalik ng Pinas? Hindi, alam naman niya kasi nagpapaalam ako Pero may mga bagay kasi na minsan, di ako sigurado kung ito akala mo kaya mo Pero pag nangyayari na sa'yo, biglang iba na pala yung nararamdaman mo or hindi mo pala gusto na paalis-alis. Alam mo yun, kasi pinapayagan naman niya ako, alam naman niya lahat Pero baka lang for me, ayun ang naging pagkukulang ko na hindi ako na available everyday. Parang ganun. Sa showbiz pa, minsan, di ba, pack up, ganyan, gulo-gulo. Minsan, sasabihin mo, sige, pauwi na ako. Ay, hindi na naman daw kasi kailangan tapusin, bumagyo. Alam mo yung mga ganon. So, parang hindi niya alam yung galawan talaga siguro ng showbiz. Feeling ko, basta gusto niya privacy. Wala ka namang, kutob kung meron siyang iba? Sa akin, wala. Pero, syempre, kung sa mga nangyayari, parang siguro magpag-iisip-isip ka minsan, di ba? Pero, sa akin, hindi yun ang kutob ko Tsaka, hindi issue sa amin yun kasi hindi naman ako silosa Sabi naman niya, wala daw. At naniwala ka naman? Naniwala ako kasi, ba't
naman siya magsisinungaling, di ba? Sa dinami-rami niyan. Gwapo yan, no? Kaya nga. Oh. Kaya, hindi, pero sa tingin ko, hindi ko na alam kasi nga hindi ko na muna siya kinausap nung pag-uwi, busy din, di ba? Did you ask help from your in-laws? Oo. Para mapaliwanag yung mother-in-law ko nung laging nandyan eh. Ano din, Pinoy? Pure Chinese. Ba't Magallanes? Hindi, yung taday niya yung Magallanes. Sino yung Pinoy? nanay niya, Lee. O, father-in-law ko patay na eh. So, pero close naman ako sa mga tita sa Magallanes. Wala, basta nandun. Siyempre, mahal niya yung ng pamilya niya yung anak ko, namin, apo niya. So, okay na okay. Fair ang trato din sa kanya at sa akin, sa anak ko. Parang anak na rin ako, yung ganun. Kaya masaya naman. Bakit hindi ka na lang dito muna? Hindi, kaya nga ngayon, yun na yung kasagutan sa lahat ng, yun lang ang may sagot na dito na muna ako. Kasi di ba sabi ko ay regular myself. Kasi nga, wala ako lagi sa Pinas. Kasi nga doon nag-aaral si Athena, doon sila. Kaya doon ang home base ko talaga. Dito, uwi lang ako pag may work, ganyan. So paano yung anak mo? Kung may school, andito sa'yo? Hindi, nag-aral na siya dito yung last month, dito sa Obi Montessori. Pero buong buhay niya sa US naman siya. So, ngayon lang, na-culture shock nga eh. Kaya kailangan kong asikasuhin din. Lahat na culture shock. Biro mo, hindi niya alam kung sino ko. Hindi niya alam na artista na siya. Sabi mo, Mama, I always want picture daw. So, ngayon lang niya nalaman. Hanggang ngayon, hindi pa niya naintindihan. Hindi pa nagsisig in sa kanya. Oo, 6-7 lang. Siyempre, although mag-8 na ngayon, kaya baka medyo nagsisink in na. Kaya ako siya dinala dito. You have to know who you are. Diba? Parang alam mo ba, ni pagpawisan, hindi niya alam. Mama, it's hot. Akala niya nasa mall kami, sa basement parking. Ayaw niya dahil feeling niya magdudugo ilong niya. Ganyan. First time lang niya na-discover pawisan dito. Pero ngayon, okay na siya. Na-explain ko na lahat. Ma-comfortable na siya. Tapos yung pamilya ko naman, dyan na rin. Saka siguro naintindihan na niya. Konti ang lahat. Hindi ba isang dahilan, Pichi, yung nasangkot ka sa issue? Kaya medyo... Hindi naman niya alam yun. Hindi alam ni Trev. Talagang nauna yung nagalit siya at screenshot. Tapos saka lang niya nalaman. Kasi lahat naman hearsay lang eh, di ba? Kahit nga ikaw, lahat tayo, pati ako, hindi ko rin naman alam yun eh. Nalaman ko lang kasi nga pinatanong na nung lawyer. Noon kasi kaya nga ako may lawyer dahil nga sinusumbong ko na nga yung pagbabounce ng check na hindi ako nabayaran. Kaya nandun lang sana kami sa ganung idea without knowing na may mga ganyang warrant or kung ano man. Itong issue na ito, parang hindi ka pinatulong. Siyempre, natakot ako. First time ko eh. Never naman ako nagkaroon ng demanda o warrant o reklamo na. Never ako sa tagal ko sa buhay na to, di ba? Tapos, nahiya ako. Parang nahiya ka din eh. Baka mamaya yung sabihin ng mga nandiyan tao, di ba? Pero alam mo, after list of my problem. Kasi yung anak ko, Mama, umiiyak ko ay so fast. Kasi uuwi na kami agad noong December 3. Sabi ko, hindi pwede kasi nga, ayaw niyang umuwi. Kasi 10 days lang kami. Siyempre, bitin sa bata yun. Tapos, 5 months kami dito. Tapos, doon, 10 days. Kaya sabi yung, Mama, I don't wanna leave. I don't wanna go home. Ganon. Di pinagbigyan ko siya kasi Thanksgiving. Actually, kaya kami pumunta doon. Wedding anniversary namin, November 25. 26 birthday ni Trev. 28 Thanksgiving. Kaya kami nasa US. Plus, 5 months na ako lang dito. Hindi po pwede yun. Kasi green card ako. Ibig sabihin, hindi ako taga dito. I mean, this is my home. Siyempre, masaya ako dito. Pero doon ang main, di ba? So, ba't hindi mo ba maiwan yung anak mo kay Trev? Hindi, iniwan ko na nga last year. Iniwan ko na 1 buong taon. Para nga, dahil nag-aaral na, kaya nga sinama ko na kasi ayoko nang iwan. Dahil 1 taon ko nang iniiwan. Kasi hindi mo pwede i-pull out sa mga school. Kaya ako lang umuwi. So, syempre, nalulungkot na yung bata. Laging akong wala. Kaya, sinama ko na siya nung last time. Yung 1 year na yun, nag-hands-on si Daddy. Trev, oo. Okay naman, actually, mas close na nga sila eh. English pa silang parehas. Kaya, ayun. Alam naman natin, hindi na umiiyak si Pechi, pero naiyak ka nung interview mo. Yung sa pagod, sa takot. Yung parang, yung kahit gusto mong pagtakpan, kahit gusto mong itago, yung tunay mong damdamin, lumabas pa rin. Oo, kasi talaga namang nakakatakot eh, di ba? Ikaw kaya, lalo na kung may mga chismis, tas wala ako dito. Siyempre, parang ang dating, may waka. Parang, di ba, paano na yung mga endorsement ko, paano
ano na yung mga next. Pero okay lang, hindi ko na iniinda kung ano man yung hindi ko nagawa ng December. Kasi choice ko talaga na hindi mo nagawin. Kasi nga yung anak ko, kailangan ko ng oras sa kanya. Kasi nga may pinagdaraanan kaming pamilya. Hindi madali yun para sa isang maayos yung pamilya nyo. Biglang isang araw, kami pa ba or what, di ba? Nakahang ka rin. Nakahang yung feelings din. Kaya anak ko din. Bakit gano'n? Siyempre, hirap na hirap din siya. Tsaka, di taga dun siya eh. So, parang, basta marami siyang ano. So, yun ang pinakamasakit sa akin, yung sa anak ko. Yung, wala akong magawa. Wala akong, ano sasabihin mo, di ba? Hindi, wala kang sasabihin. Di ba, kinausap si Trev na pag may problema ka, tayong dalawa na, huwag nang i-post, i-broadcast. Tatry kong kausapin. Hindi ko pa na-post. Hindi kasi pagkatapos nun, parang... Na-traumatize ka, no? Kaya ayaw mo na mag-message. Ayoko na mag-text. Mamaya, kung saan na naman mapunta. Tsaka parang nasaktan din ako. Siyempre, ba't nga umabot sa ganon? Diba? Basta, siyempre, nagalit din ako. Siyempre, ba't mo pinahiyaan ng ganito, diba? Pero na-realize ko, siguro siya din, ganon din ang feeling niya. Napapahiya din siya dahil siguro sa... Ayaw niya, private kasi siya. Ayaw niya naman, kita mo, hindi kami gumagawang family commercial, gano'n. Ayaw niyang tanggap. Gusto niya low-key. Kaya isa rin siguro yun, kaya kung bakit niya dineclare. Para huwag na siyang idamay pagtungkol sa akin. Walang kinalaman yung mga ibang issue. Personal siguro niya yun. Hindi ko alam, or ayaw na niya. Basta yun lang ang maliwanag sa akin. Importante sa'yo, nag-uusap na kayo. Nag-uusap naman kami. Nagkita-kita kami noong New Year. Tsaka bago kami umuwi. Cold. Hindi naman cold. Kaya lang, siyempre nakita niyo, what happened to you? Ganyan. So, siyempre medyo naiya rin akong marap-harap, di ba? Tapos si Atina tulog na. So, basta okay naman kami, nagkita kami. Okay na yun. Hindi kami nag-uusap ng kung ano-ano tungkol sa amin or yung nangyari. Mahal mo pa? Siyempre, hindi na mawawala yun. Mahal mo siyempre, di ba? Kaya nga, binigyan ka ng anak, tapos kaya nga siya yung pinili mo din na maging asawa. Siyempre, mahal mo, di ba? Dahil sa mahal mo din, kapag ayaw na sa'yo, set them free. Kaya ako din, set me free. Guys, yun ako, di ba? Sarap-sarap nung free eh. Pero yung bang mga sinasabi mo na tumatawa ka pa, totoo ba yung nararamdaman? Oo, pinagtatakpan mo na naman yung totoo mong emosyon. Hindi, kasi may stages eh. Siyempre, ilang buwan na rin yung nakalipas. So, sa dinami-rami, natabunan na eh, na-overwhelm na ako. Sa dinami-rami ng pinagdaanan ko dito. So, sa ngayon, natatabunan. Tapos, okay naman yung anak ko. Parang masaya naman siya this time. Nakauwi kami sa bahay. Maganda naman yung tirahan namin. So, parang komportable naman siya. So, nandun lang ako sa ganung thought. Kaya di ba tatanong mo, ano yung mga gagawin mo? Sabi ko nila, marami. Kasi, kaya nga one by one. Yun na muna. Maging okay muna kami. Peachy, ngayon nandito ka sa Pinas, ano na yung mga project mo? Or meron ka bang show na dapat i-look forward ng mga fans mo? Meron akong project with Binibining Joyce Bernal. So, magmi-meeting kami. I-relaunch ka? Oo, kaming dalawa na lang producer. So, isa yon, writer din ako. Tapos, baka mag-host ako sa game show. Yung show mo, ako palang pumalit. Hindi, marami. Pero lahat kasi, syempre, nagpapahinga muna ako eh. Gaya ngayon, nakapagpa-parlor, nakita kita. Ano may mga importanteng tao na gusto mong makita pagka meron ka palang pinagdaraanan. Ganun pala, no, mga kaibigan. Hindi yung nasa angat ng angat ka, di ba, kasama. So ngayon, sabi ko nga sa lahat na nangyayari, parang reunion lang yata ang pinapagawa ng Diyos sa akin. gusto lang ni Lord na makapagkita ka sa mga dati mong kakilala. Nagulat din ako. Sabi ko, grabe, dami ko palang kaibigan. Dami rin nagmamahal, di ba? Yung mga trending, viral and everything. At inintindi nila ako, sinamahan ako. Lahat. Kahit wala na nga ako dito, ako pa rin ang topic, di ba? Oo, di ba? So, natutunan ko din yung mga lost lolo na yan. Kahit paano. Kasi syempre, marami kang hindi alam eh, di ba? So, ngayon, in fairness naman, nung na-issue ka dun sa mga investors,
yung mga netizen, karamihan doon, Correct. pinagtanggol ka, tsaka yung iba, hindi naniwala. Oo nga. Ay, hindi naman talaga totoo yun. Kasi hindi naman po ako I mean, mahirap pag-usapan kasi pinagsabihan ako ng mga lawyers na pagka ganyan, huwag ka nang mag-comment. So, hindi ko rin talaga din naiintindihan. Pero, di ba, nakakatuwa Oo. na yung na-establish mo sa showbiz, yun ang pinanghahawakan nila. Correct. Para hindi nila paniwalaan yung issue. Yung credibility nga daw. Exactly. Yun naman kaya ako nagiging inspired na ayusin isa-isa, dandahan, step by step, slowly, baby step. Kasi nga, kailangan ko lang arapin. Alam mo yun, pero kung wala naman ikaw kasalanan, kailangan mo lang din naman patunayan din kung gusto nila, di ba? Wala ka namang inaagrabyado sa totoong sa buhay ko, di ba? Never ako nang nang agrabyado. So, kailangan lang yun, makipag-communicate siguro. Tapos, gusto ko, after kong i-communicate kung ano yung part ko, side ko, actually, gusto ko nang matanggal sa sistema ko yan para wala nang heavy. Tama. At saka, wag na mag-away-away. Hindi ka naman nakikipag-away naman. Hindi ko rin sila kilala. Ever, di ba? Hindi, ever since ka Tsaka never ako kahit ng permission ng tao. Pukay-pukay siya lang yung mga statement mo. Oo. Di ba? Kasi itong mga nangyayari sa akin, lalo na yung sa mga case, may proseso lang, di ba? Pero naaayos at maaayos. Pero hindi kagaya ng buhay or health, hindi mo na mababawi Kaya sa akin, yun na lang ang naiisip ko. Lalo na may anak ako, bagok pa ako, muntik pa akong mawala sa mundo din. Kaya sabi ko, kailangan go, go, go lang. Hindi na para matakot, magtanim. Pero syempre, huwag ka nilang aabusuin. Dahil pag inabuso ka din naman, syempre, hindi ka naman nganganga lang, di ba? Lalo na meron kang anak na kailangan mong bantayan and everything. I-focus. Kaya huwag lang istorbo. Charot. Kaya yung istorbo, di ba? Anyway, eto na nga. So, hinahanap ka ng mga tao sa Showtime. Kasi, karamihan yung tao, kala ko naman yung mga staff. Karamihan ng mga viral kasi, doon nanggagaling pag nag-guest ka doon nag-start. Bakit hindi ka na bumalik? Kababalik ko lang nga, di ba? Wala pa akong isang linggo. Wala pa akong nakakausap. Kasi nga, pagdating ko, diretso na ako agad sa immigration, sa MMBI, sa airport. Kasi tagal sa airport, tapos pumunta pa sa mismo office nila. Daming ginawa. Tapos, nagpasay. Tapos, the next day pa, nag-stay pa doon dahil nga hindi natapos. Tapos, nag-hearing. Tapos, tsaka halang nakauwi. Pero, syempre, pag uwi, meeting ka pa rin na meeting. Kasi, syempre, kailangan ng pagandaan kung ano yung next step. Basta, meeting sa mga, alam mo na, sa lahat. Sa manager, sa lawyer, sa friend. Sa friend. Di ba? Ikaw, kaya rin naman po ako nandito. Sabi ko, sa tagal-tagal na to show na to. Nilakasan ko talaga, tinawagan kita, di ba? Sabi ko, hindi ako mahilig humingi ng pabor, sabi ko. Pero siguro sa mga ganitong nangyayari sa buhay ko, kailangan ko na talaga ng tulong mo sa friend, sa kuma, di ba? Pero, biruin mo yun, nagawa ko, halos di na nga tayo makapag-hi hello. Oo nga. Pero ito talagang buong loob. Pag magkaibigan naman, wala namang pride. Trinay ko lang, parang ganun. Trinay ko lang kung andyan ka pa ba. Ano ka ba? Dito naman nandiyan pa siya. That's entertainment days. Paano ba? Oo nga, di ba? Ay, nako. Oo. Okay, ang tanong ko sa'yo, Peachy, sa kabila ng pagkakaroon mo ng sariling pamilya, ikaw ba, breadwinner ka pa din o tumutulong ka pa rin sa mga kaanak? Lahat sila, may mga trabaho. Kasi napagtapos din. Tsaka magagaling sila Nakinig sila sa akin na gusto nyo ba ang buhay nyo hanggang dyan lang? Malaki ang mundo. Hindi pwedeng sama-sama lang tayo sa isang bubong. Maraming pwedeng puntahan, gawin. Sabi ko, ngayong awan ng Diyos, lahat sila nasa abroad. May mga business sila, mga alahas. Isasend ko sa'yo. Baka benta ka pa. So, diba? Tapos meron yung mga negosyo nagtatrabaho, magagaling din. Marami kang pinagtapos na kaanak. Oo, lahat yun, mga accountant, CPA. Yun yung mga pinag-aral mo? Oo.
lahat yun asensado, maraming ambag. Kaya wala na akong kailangan isipin pa kundi magpaganda. Ako yan ang hindi alam ng mga tao. Si Peachy nung araw, nung wala pang anak, wala pang asawa, talagang man sa kanya nakaangkla yung mga kamag-anak niya. Parang kaya ang tagal ko nag-asawa dahil parang 2 years old, 4 years old, 7, 9, ganyan. Alaga ko hanggang... Pinag-aral mo, no? Hanggang kolehiyo. Oo, tsaka magandang school, mga St. Paul, UST. Talagang todo na. Tapos CPA, matalino kaya naman. Nga, so nung sila nakasettle na, saka ka nakaisip na ako naman. Tapos na kayo, ako Hindi, naman. Naisip ko na ako naman kahit di pa sila nakasettle. Kasi anong petsa na ilang taon na rin ako nung nakasawa, 37, 36, parang ganun. Siyempre, 40s ka na rin, so parang hindi pwede. Uuwi sila, lagi akong mag-isa. Kasama ko mga material things ko, mga hilig ko. Oo, mga bags. Pagising ko, puro yun, mga sapatos. Kaya ako, araw-araw. Oo, kaya sabi ko, lahat ng bagay ngayon sa akin, basta mabitbit ko na yung anak ko. Yun na lang ang ko eh. So you mean, lahat ng mga collection mo ng mga bags, dinispatch mo? Hindi naman, yung iba lang. Pero lahat halos nandun pa eh. Kaya pati mga alahas, nandun pa. Pero gusto ko nga rin ipagbebenta pagka lang ako, magsisettle muna ako. Anong misconception nila kay Rufa May na gusto mong i-correct? Wala akong misconception. Ano ba yun? Consumption. Ano yung maling, yung na-judge ka agad nila na gusto mo i-correct? Okay lang, wala na akong i-correct. Bahala sila kung anong tingin nila. Basta huwag lang nila ako saktan physically. Pero lahat okay lang naman. Nagbago na ako. Talagang sobrang... Hindi, ganito naman ako eh. Kaya lang siguro ngayon lang ako nagkaroon ng sobrang daming pinagdaanan. Tinutulungan mo rin yung sarili mo na maging masaya para yan ang makita ng anak mo? Yun ang I'm working on that. Pero syempre, meron pa rin akong tulala moments. Kaya gusto kong mag-workout. Pero ngayon, ready na. How's your mental health? Parang okay pa naman. Go. Kasi nag-uusap pa tayo, di ba? Pero sino nga ba makakapagsabi kamusta yung mental health mo? Oo. Di ba? Oo. Pero definitely, nagkakaroon ako ng brightness na thinking na parang maayos ang lahat. Step by step. Baby step. Yan, bago yan, baby step. Di ba? Dandahan. Pero patience lang. Maayos ang lahat. Parang ganun. Tsaka wala ka naman choice pagka nanay ka. Tapos alam mo yan alam mo namang magalit-galit ka sa anak mo pag mahirap ma-stress, di ba? Kasi nga stress kang kilo. O tingnan mo nangyari sa akin. Muntik bang mawala mabura sa mundo. Mabagok ako dahil sa stress. Tsaka hindi ka kumain? Hindi ako kumain. Kasi, kaya nahilo-hilo ka? Oo. Hindi ako kumain the whole day. Kasi kala ko kaya ko dahil nakahiga lang naman ako. Kasi gusto ko sana yung kahit anong pinagdaraanan mo, tatabihan mo yung anak mo, titingnan mo lang siya kasi parang mawawala na yung problema mo. Yun ang ginawa ko. Ayun, di pala pwedeng kailangan kumain ka din. Diba? Peachy, alam mo, habang pinanonood nila to na nakatawa ka, despite the fact na meron kang pinagdadaanan, meron kang marital problem, tatanong nila, paano mo nagagawa yun, Peachy? Yun nga Gusto ka namin gayahin. Una, nagtitiwala ako sa kabutihang ginawa ko sa mundo. Yun muna. Hindi ako pababayaan. May baby akong napaka-innocent. Sinong mag-aaruga sa kanya? Masaya naman siya. Good vibes. Doon lang muna. Kasi kaya ako nagka-asawa at anak, yun lang pinaniwalaan ko. Kasi 30 plus na-stress na ako. Ay, sabi ko, di na ako yata magkakaanak. Yung asawa, ganyan. Di ba kaya nga tanggap ko na? Pero ngayon, na-realize ko na naging mabuti naman akong tao sa mata ng Diyos, sa pamilya ko, kahit kanino. Kaya bakit di ako bibigyan ng pamilya? So ngayon, after 9 years or 10 years, uulitin ko sa sarili ko. Tiwala ako bukod sa Diyos, sa sarili ko. Kasi diba, ba't ka pupunta sa kangkungan kung alam mong mabuti yung mga pinaggagawa mo? Pamilya din, malaking bagay. Yung mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Kahit wala na akong magulang, mga lola. Pero may kapatid ka, may pinsan, may kaibigan. Alam mo yun, may fans, friends. So, yun lang muna. Bilang ikaw si Rufa May, ano ang pwede mong ipayo doon sa mag-asawa na may pinagdadaanan din?
Ako kasi, syempre, lahat po tayo, iba-ibang kwento. Pero sa akin, sabi ko sa sarili ko, wag na ako maging bobo. Kailangan gamitin ko utak ko sa lahat kasi meron pa akong nandamay pa ako ng bata. Ibig sabihin, lahat ng galawan, hindi na pwede yung basta-basta. O kailangan medyo maging bright time. So, naging bobo ka ba? Hindi, kasi kala ko wag mag-isip-isip para sa mental health eh. Oh. Hindi naman naging bobo, pero hindi ka nag-iisip masyadong pang matalinong isip. Ngayon kasi iba na eh, talagang kailangan lahat, pati legality, alam mo lahat ng galawan na eh, kasi may binubuhay ka pang, hindi na pwede yung bara-bara lang na kaswalan. So ngayon dapat bilang ina, kailangan mo wag maging tanga. Huwag maging bobo. Hindi ako So, yun lang masasabi ko. Pero wala na akong masasabi pa. Tama ba? Na mag-isip, di ba? Hindi pwede. So, anong payo mo sa kanila para manatili yung harmonious relationship nilang mag-asawa? Ako kasi inalam ko muna yung ibig sabihin ng ano ba ang babae at lalaki. Diba? What do you mean? The responsibility? Hindi. Parang women from Mars, men from Venus. Tama ba? Basta something gano'n, magkaiba. So, dapat alam mo yan. Ako inintindi ko muna. Tapos sinabi ko sa sarili ko, bakit ba laging ang iniisip ko, kailangan yung magiging asawa ko, boyfriend ko, ganito, ganyan. Bakit di ko muna sabihin, dapat ako muna ang maging ganito, ganyan. Tapos, ibigay mo yon sa partner mo. Ngayon, kung di niya kayang gawin yun, dun ka na mag-isip. Hindi niya kayang gawin yung... Hindi. Kumbaga bilang babae, halimbawa, sasabihin ko, sana yung asawa ko, di nang babae, hindi na yun, sana malinis siya or what. Dapat ikaw sa sarili mo, ikaw muna yung maging faithful. Yung kumbaga kung ano yung hinihingi mo sa magiging partner mo, yun sana, ikaw din mismo, tingnan mo muna yung sarili mo kung maganda ba yung ginagawa mo sa karelasyon mo. Kumbaga, dapat alamin mo din kung ikaw ba sa sarili mo, maayos ka din. Di ba yung ganon? So, magsimula tayo sa sarili. Para sa akin pero pwede namang hindi para sa inyo yun. Buuin mo yung sarili mo at siguraduhin mo ang mga tao walang reklamo din sa'yo bago ka magpuro ganun. Tsaka hindi ako nagnanag. Minsan lang paggalit na, syempre todo na. Pero ayoko nang ayoko silosa, ayoko nagger. Turete yan O tingnan mo nangyari sa akin. So wag ganon, magsisigaw-sigaw, di ba? Maging babae tayo. Gusto kong makarinig sila ng wisdom from Rufa Makinto. Wisdom tooth. Toot. Best things in life are free. Freeloader. Freebies, ganyan. Maging malaya. Hindi, ang sarap Yan lang, alam mo, makapaglakad ka lang ng sep-sep mabuhay. Maging excited tayo sa buhay. Lahat ng bagay, basta healthy tayo, kaya natin yan. Kung ang tanong, walang sagot, wala talaga sagot. Basta meron tayong gagawin. Kilos. Huwag tayo mag-feeling na perfect tayo at maayos tayong lahat. Kasi ang totoo, lahat tayo may flaws din. Pero habang buhay tayo, may chance pa tayo kumapit sa patalim at saka sa pumasok sa butas ng karayom. May chance ka pa, di ba? Yan ang buhay. So kung hindi ganon, show lang ang lahat. Di ba? Ganon. Walang magagawa. Thank you. Kundi laban, go, fight.